Gabi, sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang pamilya ang natagpuan na duguan at wala ng buhay. Ang kanilang mga katawan ay may bakas ng mga malalalim na sugat na tila gawa ng matutulis na kuko o patalim. Ngunit hindi basta patalim, dahil hindi yun sugat ng pagkahiwa, kundi parang kagat ng mabangis na halimaw o hayop. Pero sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki na nasa edad 50 na ang tahimik na bumubulong habang sinusundan ang mga yapak na papalayo sa pinangyarihan ng insidente. At ang pangalan niya ay Yomar, ang huling tagapagmana ng sinaunang tribo ng mga manunubos ng aswang. At hawak niya ang isa sa sagradong armas ng kanyang pinanggalingang tribo. At ang armas na ito ay ang tungkod ng mga bagani. Simula pa lang ito, alam kong darating sila sa lahi ng mga taong nagpalayas sa kanila dito sa lugar. Wika ni Yomar habang naglalakad ito at tinatanggal ang telang nakabalot sa kanyang mahiwagang tungkod. 1960, Hilagang Cotabato. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa pakinang subscribe button. Salamat. Nang sa paglalakad noon ni Yomar, habang hawak ang kanyang tungkod na gawa sa bakal na para ring may tulis ng sibat sa dulo, malapit nang matakpan noon ng itim na ulap ang liwanag ng buwan. At nararamdaman na nito ang kakaibang amoy at isyensya sa paligid. Nang sa pagbaba nito sa isang masukal na kalupaan o isang kakahuyan, dahil nga sa sinusundan lang niya ang kanyang matalas na pakiramdam o natural instinct kumbaga, nang maya-maya pa sa kanyang paglalakad ay napasambit na ito sa kanyang sarili ng ilan kaya sila? Nandito sila. Wika niya, sabay lingon-lingon niya sa paligid hanggang sa bigla na lang tumakbo si Yomar patungo sa isang malaking katawan ng puno, kasabay ng paghahanda nito ng kanyang makapangyarihang tungkod. At sa paglitaw nito sa likuran ng puno, isang aswang pala ang nagtatago doon. At nang susunggaban sana siya ng aswang dahil sa parang nakahanda rin ito sa kanyang pag-atake, pero baon nito ng dulo ng kanyang tungkod sa tiyan mismo nung aswang at naisandal ang likod ng aswang sa katawan ng puno ng napakalakas, kasabay ng pag-impis ng katawan noon na parang mabilis na nauubos ang laman nito sa loob, hanggang sa isang iglap ay tuluyang nang naging butot balat na lamang iyon at tuluyang naghiwa-hiwalay ang mga buto nito sa katawan kasama na ang kanyang manilipis na balat. Umuusok pa nga ang bahagi ng kanyang katawan na naghiwa-hiwalay. Yun ang epekto ng armas ni Yomar sa mga gantong uri ng mga nilalang o aswang. Nang matapos niyang mapaslang ang isang yun, napansin ni Yomar ang pagtakbo ng isang nilalang pa sa mga matataas na damo, kaya naman hinabol niya ulit ito. At sa ilang saglit lamang, tumba ng lalang na tumatakbo sa pagtalon ni Yomar at saksak nito sa likod ng kanyang tungkod. At ganun ulit ang nangyari sa nilalang na ito. Muling umimpis ang pangangatawan nito hanggang sa umusok ang katawan noon na naghiwa-hiwalay na rin. Mga salot kayo. Tribo ng Langkayaw. Bakit bumalik pa kayo dito? Akala nyo siguro ay wala nang natitira pa sa tribo ng mga talahib na kagaya ko. Habang kinakausap noon ni Yomar ang kanyang sarili, dalawang lalang pa ang naramdaman niyang kumilos mula sa dako paroon. Ngunit hindi na siya kumilos noon para habulin ang mga ito upang paslangin. At sabi na lamang niya sa kanyang sarili na, apat pala kayo. Sige, umuwi na kayo kung saang lupalop kayo nang galing. Iparating nyo sa pinuno nyo na wala kayong puwang sa lugar na to.
dahil nandito pa ang mga talahib. Bulong na lang noon ni Yomar sa sarili. Sabay lakad na nito papaalis sa kakahuyan. Matapos ang pangyayaring yun sa kagubatan, ay binalikan na ni Yomar ang mga kamag-anak ng mga namatay na pamilya. At kinausap na lang niya ang mga ito tungkol sa pagdating ng mga aswang sa kanilang lugar. Ipinangako ni Yomar na bibigyan niya ng hustisya ang pagkamatay ng mga ito, hanggang sa matuntun niya ang pinagtataguan o ang pinuno ng tribo ng mga langkayaw. Umasa naman noon ang mga kamag-anak ng mga namatayan, sapagkat nung mga panahong ito ay naniniwala ang mga tao dito sa lugar na aswang nga ang mga kalaban nila, sapagkat ang mga taong namatayan din ay parte o mga katribo pa rin ni Yomar, ang tribo ng talahib. At matapos ngang makausap ni Yomar ang pamilya, ay bumalik na ito sa kanyang tahanan. Mag-isa lang sa buhay si Yomar, sapagkat matagal na siyang tinakbuhan ng kanyang asawa nung nasa edad 38 pa lamang siya, dahil na rin sa naghahangad ng mas maginhawang buhay ang asawa nito. At ang masaklap dito ay itinakbo o tinangay ng babae ang dalawang anak nito na puro babae din. Kaya't mula noon ay naging mag-isa na lamang si Yomar sa buhay. Malungkot man ito para sa kanya, ay hinayaan na lamang niya ito, sapagkat hindi naman niya pwedeng pilitin ang kanyang dating asawa na bumalik sa kanya. At ang tanging hiling na lang ni Yomar ay sana, bago man lang lumubog ang araw ng kanyang buhay, ay makita man lang niya ang kanyang dalawang anak, na siguro ay sa mga panahon na ito ng kwento ay dalaga na. Kaya naman malumbay sa kung malumbay ang buhay niya. Ngunit tinanggap na lamang ito ni Yomar, dahil sa alam niyang parte ito ng realidad. Kinaumagahan, maagang nagising noon si Yomar na para bang walang nangyari kahapon. At tulad ng pang-araw-araw nitong ikot ng buhay, ay pumasok na ito sa trabaho sa merkado, dahil sa isang kargador si Yomar sa pinakasyudad ng kanilang bayan. Bale, kung ano ang dumating na produkto na pwedeng gawain upang sumahod lamang noon ay kanyang pinapatulan. Pero kadalasan sa kanilang bayan ay mga sinako ng kape mula sa plantasyon, o di kaya naman ay ang mga nakakahon na saging. Alam nyo yung kahon na kahoy? Ganon. At paminsan-minsan ay sinako ng mais. Ganon. Ganon lang kasimple ang buhay ni Yomar, mga kabagis. At kahit may alam ito sa karudungang lihim sa pinagmulan niyang tribo, ay di naman niya ito pinagsasabi o pinagmamalaki sa kung sino man, maliban na lamang sa mga tunay na nakakakilala sa kanya sa kanilang baryo, na dati nang alam kung ano siya, dahil nga sa karamihan doon ay mga katribo din lang ni Yomar. Pero sa kabilang banda ng lahat ng ito ay may babae pa rin namang nagkakagusto kay Yomar sa kanilang baryo, kahit nasa edad 50 na ito. Si Miriam, ang isang balo rin na babae na may lihim na pagmamahal kay Yomar, pero nasa edad 35 pa lamang ito. Pero wala lang naman kasi ito kay Yomar, kasi nga ay nawalan na siya ng interes sa mga babae mula nung iniwan siya ng kanyang binuong pamilya. Pero may mga kaibigan naman si Yomar, at isa na dito ay si Mang Kadyo, isang matandang ermitanyo na dating bahagi rin ng tribo nila. Kung hindi ikaw, sino pa ba ang magtatanggol sa kanila o sa atin? Palaging sinasabi ni Mang Kadyo sa kanya. At kung ako naman matanda na ako, Yomar. Kaya sa'yo talaga nababagay ang tungkod na yan. Dagdag pa nito. At lumipas nga ang mga araw.
Mula nung napatay ni Yomar ang dalawa sa mga langgayaw, ay wala pa namang bumabalik para gantihan ang Baryo o si Yomar sa ginawa nito. Kaya naman nagpatuloy lang siya sa simpleng pamumuhay. Ngunit hindi nawawaglit noon sa kanyang isipan na anumang oras ay pwedeng sumalakay muli ang mga langgayaw sa kanilang lugar. Sapagkat ganito kasi yon mga kabagis. Ibuod natin ang kwento tungkol sa dalawang tribo na ito. Mga tribo ng mandirigma na talahib at tribo ng mga aswang na langgayaw. Noong araw ng mga sinaunang ninuno nila Yomar, sa malawak at misteryosong kabundukan ng Hilagang Cotabato, matagal nang umiiral ang lihim na digmaan sa pagitan ng dalawang sinaunang grupo. Ang mga langgayaw na nasa isang makapangyarihang angkan ng aswang at ang tribo ng mga talahib, isang grupo ng mga mandirigmang kilala bilang mga bagani na dedikado sa pagsugpo sa mga nilalang ng dilim, na nagkataon naman na mga langgayaw ang kadalasan nilang nakakalaban noon. Ang mga langgayaw ay isang angkan ng mga aswang na matagal nang naninirahan sa liblib na bahagi ng kabundukan. Sila'y kakaiba sa karaniwang mga aswang dahil organisado ang kanilang lipunan na parang isang tribo na may pinuno, batas at ritual. At ang kanilang pangunahing layunin ay ang manatiling makapangyarihan sa pamamagitan ng pagsipsip ng lakas mula sa mga tao o buhay ng mga ordinaryong tao, partikular sa mga kabataan at mga mandirigma. Ang kanilang kasanayan sa itim na mahika ay nagpapalakas sa kanilang kakayahang magbalat kayo bilang ordinaryong tao. Kaya't mahirap silang matukoy kung ikaw ay isang ordinaryong tao din lamang. Ang mga langgayaw ay nakilala sa kanilang kakaibang balat na tila makintab sa dilim. May mga ritual sila na nagpapahintulot din sa kanila na mapalakas ang kanilang katawan at magpalit ng anyo sa pagiging halimaw. At kahit di man sila makapagpalit sa kalagitnaan ng liwanag ng araw o umaga, ay kaya pa rin nilang gamitin ang kanilang lakas pisikal o ang kanilang lakas aswang kahit sa anyo ng normal na tao na parang mga gabunan. Kaya't nagiging banta sila kahit sa liwanag ng araw. Ngunit sa dilim, pag sila ay nasa tunay nilang katauhan, sa unang tingin ay maihahalin tulad sila sa tao. Ngunit ang bawat aspeto ng kanilang anyo ay nagtataglay ng mga elemento ng misteryo at pananakot. Matangkad sila. Karaniwan ay may taas na higit sa karaniwang lalang. At ang kanilang balat ay makintab na maputla na tila sumasalamin sa liwanag ng buwan. Ang kanilang mga mata ay hindi pang karaniwan. Mapusyaw ang kulay, ngunit nanlilisik, na parang nakakakita sa pinakaloob na takot ng sino mang tititig sa kanila. Meron silang matutulis na ngipin, partikular na ang kanilang mga pangil, na lumalabas kapag sila'y gutom o galit. Ang kanilang mga kuko ay mahaba at matalim, sapat upang gawing sandata laban sa kanilang mga biktima. Ang kanilang postura ay maginoo, ngunit nagbibigay ng pakiramdam na laging handa sa pag-atake, na tila mga mabangis na hayop na bihasang magtago sa balat kayong katauhan. Ang kanilang kasuotan ay may tribal na impluensya gawa sa mga balahibo, balat ng hayop at mga buto na sumasalamin sa kanilang pinagmulan bilang mga nilalang ng kalikasan at kadiliman. Sa kabila nito, meron din silang kakaibang aura ng karunungan at sinaunang kapangyarihan na nagmumula sa kanilang anyo, na tila bahagi sila ng mas matandang mundo kaysa sa mga tao. At hindi lamang sila mandirigma ng dilim, sila ay mga mabangis na mga ngaso na may kakayahang magtago sa anino ng kagubatan o sa ilaw ng buwan. Ang kanilang presensya ay nagdudulot ng malamig na hangin at kakaibang amoy dito, at isang pakiramdam na hindi maipaliwanag na takot, sapat upang kahit ang isang mandirigma ay kanilang mapaatras.
ngunit hindi ang mandirigma ng mga talahib. Dahil ang tribo naman ng mga talahib ay isang grupo o tribo ng mga bagani na sumumpang protektahan ang kabundukan at mga tao laban sa mga aswang. Ang kanilang pangalan ay hango sa talahib, isang damong matibay at matalas na sumisimbolo sa kanilang katatagan at kakayahang tumagos sa mga kaaway. Ang kanilang mga mandirigma ay bihasa sa paggamit ng mga makapangyarihang sandata tulad ng mga tungkod, sibat at gulok na may ukit na ritual upang sugpuin ang itim na mahika. Ang mga bagani ng talahib ay hindi lamang pisikal na malakas. Sila rin ay may kaalaman sa sinaunang mahika at dasal na kanilang ginagamit upang kontrahin ang mga sumpa ng mga langgayaw. Ang kanilang paniniwala sa mga espiritu ng kagubatan ay nagbibigay sa kanila ng lakas at proteksyon sa laban. Kaya naman ang alitan sa pagitan ng langgayaw at talahib ay nagsimula lang sa isang trahedya. Ilang siglo na ang nakakalipas. Noong panahon ng kanilang mga ninuno, ang tribo ng talahib ay sinubukang itaboy ang mga langgayaw mula sa kanilang teritoryo matapos ang isang insidente kung saan maraming bata ang nawala at natagpuang patay na may mga marka ng kagat at sugat sa kanilang katawan. At ang pagkamatay ng mga batang yun ay inuugnay sa mga ritual ng langgayaw upang mapanatili ang kanilang lakas. Kaya't mula noon, ang laban ay naging isang walang katapusang siklo ng paghihiganti. Ang mga langgayaw ay naniniwalang may karapatan silang manirahan sa kabundukan at para sa kanila, ang paggamit ng tao bilang sakripisyo ay bahagi ng kanilang sinaunang tradisyon. Samantalang ang tribo ng talahib naman ay nanindigan na ang kabundukan ay para lamang sa mga taong handang itaguyod ang kapayapaan. At dito nga sa panahon ni Yomar, isang kargador na palihim na tagapagmana ng dugo ng tribo ng talahib, ang labanan ay muling nag-apoy dahil sa ang mga langgayaw ay muling naging agresibo. Kaya't sinimulan nilang atakihin ang mga talahib at ang tribo naman ng mga talahib na halos naubos na dahil sa mga taon ng digmaan ay patuloy pa rin nakikipagtunggali sa mga langgayaw sa katauhan ni Yomar. Kaya nga't sa kasalukuyan ng kwento ng isang araw, habang tanghalian na noon, mag-aalas 12 na, nasa merkado noon si Yomar at kasalukuyan ng manananghalian. Nasa gilid yon ng isang kalsada kung saan palagi siyang tumatambay pag tanghalian na. May upuan kasi doon na nakakabit mismo sa puno ng akasya, kaya't masilong ang parting yun ng merkado. Nang habang pinipisat nito ang kamatis para sa ulam nitong tuyo o daing na siyang magiging sausawan niya sana, dalawang lalaki ang lumapit sa kanya at walang pasintabi na nagsalita ng, "Yomar, huwag mo na kaming pakialaman pa. Paubos na ang lahi nyo, kaya't huwag ka nang magmatapang pa." Napatayo nun si Yomar at napabitaw sa kanyang baunan. Inalapag niya ito sa upuan sapagkat sino ba ang mga taong to na parang nagbabanta sa kanya? "Aba, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala pero parang naghahanap kayo ng sakit ng katawan sa mga sinasabi nyo," sabi ni Yomar, sabay titig niya sa mga mata ng mga yun. "Ah, kayo pala. Mga langgayaw," salita agad niya dahil nalalaman na niya kung anong klaseng mga lalangang mga ito sa pagtingin pa lang niya sa mga mata ng mga yon. "Oh, kami nga Yomar. Nandito kami para bigyan ka ng babala. Sa ginawa mo ay ginising mo lang ang natutulog na galit namin sa inyo na mga talahib." "Ah, ganun ba? Eh ano naman ngayon?" tugon ni Yomar ng palaban. "Uubusin na namin kayo ngayon
na mga talahib, Yomar. Tandaan mo yan. Pwe! Dura ni Yomar sa harapan ng mga yon. Sabay sabi ng, "Kung gusto mo, ngayon na. Magkasubukan na tayo." Tugon ni Yomar na mainit na ang ulo. "Tandaan mo ang araw na to, Yomar. At ang pangalan ko, ako si Alamin. Ang tumatayong pinuno ngayon ng mga langgayaw. Narito ako para ipakita sa iyo na hindi kami natatakot. Ang dami-dami mo namang sinasabi. Kung talagang kaya mo, gawin na natin dito mismo." Tugon ni Yomar. Nang napalingon-lingon ng dalawang lalaki sa paligid nila, maraming mga tao. Nakita nila yon. Hanggang sa ngumisi na lang noon yung nagpakilalang Alamin. At sabi sa kasama nito na, "Tara, magkikita pa tayo, Yomar." Sabay talikod nila kay Yomar. At naglakad ang mga yon papalayo sa kanya. Si Yomar naman noon ay nakatayo lang na masama ang tingin sa likuran ng dalawa. Hanggang sa napukaw na nga ang mga yon sa kanilang paglayo. Sa sandaling yon ay nagpatuloy lang naman si Yomar sa pagkain nito ng pananghalian. Ngunit habang kumakain siya ay napapaisip na siya kung papaano niya tutugisin o hahanapin yung pinuno ng langgayaw upang paslangin na ito ng tuluyan. Nang mga ilang sandali, nang matapos na si Yomar na mananghalian, pumasok na ito sa trabaho at nagpatuloy na ito sa kanyang gawain. Ngunit di pa rin mawaglit noon sa kanyang isipan kung papaano niya nga wawakasan ang alitang matagal nang namumutawi sa dalawang tribo. Pero sa totoo lang, para kay Yomar, hindi naman niya talaga nais patayin o paslangin ang mga langgayaw. Kung kusa lamang ang mga yon na iiwas o wag nang pumatay o manggulo sa tribo nila. Kasi nga, kung siya lang ang pagpipiliin, ay mas gusto niya ang tahimik na buhay, yung walang kaaway, kahit na wala na siyang espesyal na kakayahan kasama ang tungkod nito. Dahil sino nga ba naman ang tao na ayaw ng katahimikan sa buhay? Ngunit sa kaso niya kasi ay binubulabog pa rin sila ng mga langgayaw. Masyado kasing mapagtanim ng sama ng loob ang mga lalang na yon. Kaya't sa isip na lang noon ni Yomar ay gagawin niya na lamang ang kanyang tungkulin bilang isang talahib. At kung yun man ang maging mitya ng kanyang buhay, ay yun na rin lang siguro ang hangganan ng kanyang kakayahan o buhay sa ibabaw ng lupa. Total, 50 anyos na siya at wala naman na yung mga taong pinakamahalaga sa kanya, ang kanyang nawalay na pamilya. Kaya nga't nang sumapit na ang 3:00 ng hapon, uwian na sa mga ganitong oras kasi ay wala ng delivery o ikakarga pa. Kasi sa trabaho niya ay sa madaling araw lang naman talaga hanggang sa mga 1:00 ng hapon ang datingan ng produkto sa pwestong kanilang pinagdidiskargahan o pinagkakargahan, kaya maaga rin ang uwian. Pero nang hapon na yon ay nagpaalam si Yomar sa kanyang amo na baka ilang araw itong mawawala sapagkat may aasikasuhin daw itong importante. Kahit marami namang tanong noon ang kanyang amo, sa huli ay pinayagan din siya. At sa kanyang pag-uwi ay dumiretso siya noon kay Mang Kadyo na kaibigan nga niyang ermitanyo dahil may itatanong ito na importante. At sa pagtatanong nga ni Yomar, "Alo, nais mo silang tawagin?" Malaking problema yan, Yomar. Dahil di ko alam kung aktibo pa sila at hindi ko nga alam kung buhay pa ang iba sa kanila. Wika ng matanda. Manong, kailangan ko kasing gawin to. Dahil kung ako lang, tiyak na sa huli ay matatalo tayo sa bilang. Bakit mo naman naiisip yan, Yomar? Parang isang digmaan naman na ang mangyayari sa mga sinasabi mo. Digmaan?
Digmaan. Oo, Manong. Nangangamba ako na parang ganun na nga ang mangyayari. Paano mo naman nasabi yan, Yomar? Manong, pinuntahan nila ako sa merkado. Sino? Ang mga langgayaw. Ano? Sagot ng matanda ng pagkabigla. At Manong, pinagbantaan nila ako na uubusin ang natitira sa tribo natin na mga talahib. Ganun ba, Yomar? Sandali kung gayon. Parang pagbabago ng isip ng matanda sa sinabi ni Yomar. Tapos ay may kinuha itong mapa at ipinakita kay Yomar. At ang mapa na ito ay sa kung saan sakaling matatagpuan ni Yomar ang mga natitirang mandirigma o mga bagani ng tribong talahib na kagaya niya. At yun nga ang itinatanong ni Yomar sa pagpunta niya kay Mang Kadyo. Yun ay para matuntun niya ang iba pang bagani ng tribo nila. Kaya't matapos ang usapan na dalawa at matapos din ang gabi ng araw na yon, maagang muling gumayak itong si Yomar upang hanapin ang kanilang matagal nang nawalay na tribo. Yun pala ang dahilan kung bakit nagpaalam ito sa kanyang amo na sinabi niyang importanteng kanyang gagawin. Naglakad lamang noon si Yomar, dala ang konting baon na salapi at pagkain na rin, pati tubig na maiinom. At ang pinakamahalaga ay ang mapang ibinigay ni Mang Kadyo sa kanya. At syempre, nasa likod niya noon ang kanyang sandatang tungkod. At nang lumipas na nga ang isang araw sa paglalakbay ni Yomar, wala pa siyang nakikita sa mga hinahanap nito na kaparehas niyang bagani. Hanggang sa inabot na naman ito ng gabi sa daan, ay wala pa rin siyang nahahanap. Kaya nga't naghanap na lamang ito ng masisilungan. At sa madilim na gilid ng kagubatan, nakahanap si Yomar ng isang abandonadong kubo sa gilid ng isang maliit na burol. Bagaman sira-sira na ito, ay may sapat naman na bubong upang masilungan siya mula sa hamog ng gabi. Pinili niyang magpalipas ng oras dito habang patuloy ang kanyang pagbabantay sa paligid. Nagdasal pa nga siya noon sa mga espiritu ng kalikasan upang siya ay gabayan sa kanyang pamamahinga. Matapos niyang gawin ito, ay nagpasya na itong maghapunan nang habang tahimik na kinakain ang huling piraso ng kanyang baon. Napatigil siya noon sa pagsubo dahil biglang naramdaman ni Yomar ang malamig na ihip ng hangin na tila may dalang pahiwatig ng panganib. Sinundan ito ng mahihinang tunog ng kaluskos mula sa mga dahon. Halos hindi mo ito marinig, ngunit sapat na ito upang mapaalerto si Yomar. Tumigil siya noon sa pagsubo at tumayo habang pinapakiramdaman ang paligid. Tapos ay habang pinapakiramdaman niya ang paligid, ay isang boses naman na mababa at garalgal ang biglang narinig niya mula sa dilim. Yomar, anak ng talahib. Kung bibigyan ka nga naman ng pagkakataon, ay ang mismong daga na ang lalabas sa kanyang lungga. Hindi nun sumagot si Yomar sa kanyang paglabas at nagpalingalinga siya at pilit niyang inalam kung saan nagmumula ang boses. Hindi niya makita ang sino man sa paligid, ngunit alam niyang hindi ito imahinasyon lamang o guni-guni. Sino ka? Magpakita ka kung may kailangan ka sa akin. Matapang na sigaw ni Yomar, ngunit dama mo na ang tensyon sa kanyang boses. Pero wala namang sumasagot hanggang sa pag-ihip ng maalumanay na hangin mula sa mga puno, mula sa anino ng mga punong kahoy, ay unti-unting lumitaw ang isang figura. At sa unang tingin pa lang ni Yomar, isa itong langgayaw. Mabilisan na dinukot no ni Yomar ang kanyang tungkod sa likod at agad itong pumustura ng pakikipaglaban. Pero hindi pa naman gumagalaw yung langgayaw.
Nakangisi lang ito at kakaiba ito sa mga nakaharap ni Yomar noon. Ang nilalang ay tila may kasuotan ng isang matandang mandirigba. Puno ng mga balahibo at mga simbolong tribo. Ang balat nito ay mas maitim at kulubot. Ngunit ang kanyang mga mata ay matatalas din. Nakasing talas pa rin ng ngipin niyang nakalitaw sa mapangloko nitong ngiti. Agad na tinanggal noon ni Yomar ang benda na tela na nakabalot sa kanyang tungkod at bulong niya ng, "Ba't ko pa ngayon dapat makakarap ang isang lungko?" Wika niya ng bulong sa sarili. Ipapaliwanag ko mga kabagis kung bakit ganito na lang kaalerto ngayon si Yomar. Nung unang laban niya nga, di ba? Ay di man siya nagdalawang isip na sugurin yung mga aswang na pinatay niya. Nalangkayaw din. Dahil ganito kasi. Ang lungko na sinasabi niya na siyang kaharap niya ngayon ay katawagan sa isang posisyon o tawagin na nating ranggo sa mga mandirigbang aswang ng Langgayaw. Di ba nga, may saayos din ang kanilang komunidad. Ang mga lungko ay tinuturing na elite warriors ng mga Langgayaw. Sila ang mga direktang tagasunod ng dalungaw at ulahing sa labanan. Maipapaliwanag na lang mamaya ang ulahing at dalungaw ng mabilisan. Sa lungko pa rin tayo. Kilala sila sa kanilang walang takot na pakikidigma at malalim na kaalaman sa diskarte. Bagaman hindi sila kasing lakas ng ulahing, nagtataglay sila ng mga espesyal na kakayahan na ginagawang mas mapanganib sila sa isang sagupaan dahil may kontrol ito sa hangin at alikabok na nagdudulot ng nakakabulag na ipo-ipo sa gitna ng labanan. Napakabilis din nilang gumalaw na kayang tumakbo o tapatan ang bilis ng hangin at umatake bago pa makita ng kalaban. Ang kanilang mata ay nagiging mas maliwanag na pula habang mas umiigting ang kanilang lakas. Ang kanilang balat ay tila may natural na baluti na nagiging mahirap sugatan. For short, makunat na kabal. Kaya naman alam ni Yomar na mapapalaban siya dito ng gusto. Ngunit nanlaki ang kanyang mga mata nang lumabas pa ang isa sa dilim na kasama nung lungko. Isang sugpaw? Bigkas na lang noon ni Yomar sa kanyang isipan. Dahil ang mga sugpaw naman ay ang tinatawag na mga espada ng Langgayaw. Sila ang pinaka-agresibo at brutal na mandirigma. Kilala sa kanilang likas na lakas na parang halimaw. Ang mga sugpaw ng mga Langgayaw ay ang unang ipinapadala sa laban dahil sa kanilang hindi matatawarang bangis at tibay. Ang kanilang kasanayan sa laban ay halos katumbas ng mga lungko. Ngunit mas nakatuon lang sila sa kumbating pisikal kaysa sa diskarte. Ngayon ay alam na natin mga kabagis kung gaano katindi ang kaharap na kalaban ngayon ni Yomar. Kaya nga't napapabulong na lang ito. Hindi naman sa ninenervyos siya, pero alam niyang buwis-buhay ang makalaban ang dalawang malakas na ranggo na to ng mga Langgayaw. At ito na rin siguro yung dahilan kung bakit gusto niyang tipunin din ang mga mandirigmalang mga talahib upang makatulong niya sa maaaring digmaang maganap. At sa paglabas nga ng isa pang mataas na ranggo sa tribo ng Langgayaw ay nakapustura na ng maigting si Yomar. Hawak ang kanyang tungkod na handa nang harapin ang isang lungko at sugpaw. Tahimik lang naman noon ang dalawang Langgayaw. Ngunit inuunat nila noon ang kanilang mga kamay na parang bahagyang idinipa lamang at buka ng kanilang mga palad at labas ng kanilang matutulis na kuko sa kanilang mahahabang daliri hanggang sa ngumisi lang noon ang sugpaw. Sabay biglang laho nito sa kanyang kinatatayuan at biglang litaw nito sa tagiliran ni Yomar. Biglang paikot naman noon ng tungkod ni Yomar at sa pagtigil ng pag-ikot noon, sangga ng tungkod sa malakas na pagkalmot ng sugpaw.
Ngunit lumitaw naman agad ang lungko sa tuktok mismo ni Yomar na parang nakalutang na lang yun sa ere sa bilis ng pangyayari. Kaya naman, kayo na lang ang magpabagal nito sa inyong mga imahinasyon. Dadambahin na noon ang ulo ni Yomar ng lungko mula sa tuktok nito sa halos magkasabay na bilis ng atake ng dalawa. Mabilis na napaatras si Yomar bago pa man dumapo sa ulo nito ang kamay ng lungko. Sa pagtalon na pag-atras ni Yomar, agad na bumelo ito ng kanyang bastona na paghampas sa sugpaw. Nawala naman bigla ang yungko sa ere at sa pagpapatama ni Yomar ng tungkod sa katawan ng sugpaw, nakailag ito bago pa dumapo ang tungkod ni Yomar sa katawan noon at habang hindi pa nakakabalik si Yomar sa posisyon nito na pagpalo ng tungkod ay lumitaw sa kanyang likod ang lungko at buwelo nito ng pag-unday ng kanyang matatalas na kuko sa likod ni Yomar. Ngunit hindi naman alam ng lungko na isinuyo nito ang kanyang katawan sa malakas nitong pagpalo, kaya tuloy na pag-ikot na lamang ang gagawin niya na naaayon sa puwersa ng tungkod. Mabilis na umikot nun si Yomar at nailagan ng bagya ang pag-unday ng lungko. At sa pag-ikot nga ng tungkod kasama niya ay tatama na rin ito sa ulo mismo ng lungko. Nakailag nun ng lungko sa pagyuko at amba nito ng kanyang mga kuko. Ngunit mabilisang sinalida ng pag-ikot ni Yomar ang tungkod nito na parang bato na, kaya't tumama ang dulo ng hawakang bahagi nun ng tungkod sa baba ng lungko. Nanalsik ang lungko. Ngunit ang pumalit naman dito ay ang paglitaw ulit ng sugpaw. Ngunit nahuli agad yun ni Yomar sa pamamagitan ng pagtusok na pag-atake ng tungkod. Yung nga lang ay nagkamali rin si Yomar ng pagtansya ng pagpapatigil niya sa pagpapaikot sa tungkod. Kaya naman ang tumama sa sugpaw ay ang mismong makapal na hawakan lang nito. Kaya naman parang nasikmuraan lang noon ng malakas na suntok ang tiyan ng sugpaw. Ngunit habang nasaktan ito, agad na binaliktad naman ni Yomar ang tungkod at yung dulong talim ng tungkod ang ibabaon na niya sa sikmura ng sugpaw. Ngunit kasabay lang ng pangyayaring yun ay sa pagbangon naman ng lungko ay iwinasiwas niya ang kanyang kamay na nakabuka ang palad at biglang bago pa man tumama ang tulis ng tungkod ni Yomar sa katawan ng sugpaw, biglang kinain naman ng maalikabok na hangin sa biglang pagbugso nito. Nawala sa paningin ni Yomar ang sugpaw dahil sa napuwing nun si Yomar sa dami ng alikabok. Ngunit hindi naman nagpabaya si Yomar at ginamit niya ang kanyang espiritual na pandama habang hindi nawawala ang pagkapuwing nito at nararamdaman nito ang mabilis na paggalaw ng hangin sa paligid. Inikot ng muli ng mabilis ang kanyang tungkod kasabay ng naramdaman ni Yomar ang pagtama ng puluhan ng kanyang tungkod sa isang matigas na bagay. Ano? Uwi ka ng lungko. Tinamaan ulit yung ni Yomar ng paghampas at alam niyang inindayon ng lalang na tinamaan niya dahil sa boses na kanyang narinig at nang maramdaman na ni Yomar na pwede niya nang ibuka ang kanyang mga mata. Kumilos siya ng mabilis upang makalabas sa kumpulan ng alikabok at hangin at nang paglabas niya, pagmulat niya ng kanyang mga mata, litaw ulit ng sugpaw sa harapan nito. Mabilis na tumalon papaatras si Yomar at sabay ng paghampas nito ng kanyang tungkod. Ngayon ang laban sa pagitan ng segundo ay sa kung sino ang unang tatama, ang mga kuko ng sugpaw o ang palo ng tungkod ni Yomar sa ulo ng sugpaw. At sa kisap mata na bilis, tinamaan ang ulo ng sugpaw, ngunit halos bumaon naman sa katawan ni Yomar ang mga kuko nito. Pero bago bumaon yun ng tuluyan, nanalsik ang sugpaw sa lakas ng pagkakatama ng puluhan ng tungkod sa ulo nito. Kaya naman nasugatan lang ng bahagyanon ang katawan ni Yomar. Sa pagtilapon ng sugpaw ay siya namang lalong pag-atras ni Yomar upang layuan ang pinaghalong alikabok at hangin. Baka kasi biglang umatake mula doon ang lungko. Panandali ang natigil ang bakbakan.
Hanggang sa makapal na alikabok at hangin ay naramdaman ni Yomar ang paglalakad ng dalawang nilalang. Hanggang sa mga ilang sandali ay lumabas na mula doon ang lungko at ang sugpaw na magkasama na. Ngunit napansin na noon ni Yomar ang mga marka o lamat o pagkakasunog sa kanilang balat kung saan tumama ang kanyang tungkod. At kung titignan mo ay sunog na ang kaliwang bahagi ng tenga noon ng sugpaw kung saan huling tumama ang tungkod ng bagani ni Yomar. Pero kahit pa ganoon ay mukhang malakas pa rin ang mga langkayaw na yon. Kaya naman hindi pwedeng magpabaya si Yomar sa labang ito, sapagkat alam naman niya sa kanyang sarili na hindi basta-basta ang mga langgayaw na to. Akala ko ba ay mahina lang ang isang to? Bakit niya kinakaya ang mga atake natin? Wika ng lungko. Hindi ko alam kay Pinuno. Pero di ka ba nagtataka kung bakit tayo ang ipinadala niya para tugisin itong talahib na to? Malamang ay nasa mataas na ranggo din siya sa mga talahib. Salita naman ng sugpaw. Pero lingid sa kaalaman ng mga ito na si Yomar ay isang baganing salinlahi. In short, isa si Yomar sa mga elite force ng mga baganing talahib, sapagkat ang mga baganing salinlahi ay isang natatanging grupo ng mga mandirigma sa tribo ng talahib na itinuturing na pinakapiling-piling mandirigma sa bawat salinlahi nila. Sila ang tagapag-ingat ng pinakamatandang tradisyon ng digmaan at karunungan ng kanilang tribo. Ang pagiging bahagi nito ay nangangailangan ng walang kapantay na lakas, kakayahan at karunungan sa pakikidigba. Yun ang totoong pagkatao ni Yomar. Ngayon ay alam na natin kung bakit hindi naman napapaurong ng dalawang langgayaw ang bayag ni Yomar. Dahil alam ni Yomar na kayang-kaya niya ang mga yon. Parehas lang. At kung isahan nga ang laban, baka patay na nga ang isa sa mga langkayaw na ito. Samantala, habang nagaganap naman ang mga kaganapang ito kay Yomar sa malayong lugar, sa baryong kanya namang pinanggalingan, ay sa dilim ng gabi. Biglang sumiklab ang sunod-sunod na sigaw ng mga tao sa baryo na Yomar. Ang apoy mula sa mga nasusunog na kubo ay nagbigay liwanag sa paligid sa gitna ng kaguluhan. At si Mang Kadyo naman, ang matanda, ang tanging karamay ni Yomar mula sa pagkabata, ay pilit na prinotektahan ang ilang mga bata sa baryo mula sa mga langgayaw na nilalang na may matatalim na kuko at mapupulang mga mata. Alisin namin ang lahat ng balakid sa aming pananakop! Sigaw ng lider ng mga langgayaw. Ngunit hindi naman basta-basta pumayag noon si Mang Kadyo. Lumabas siya noon upang ipagtanggol ang kanilang tribo. Sa madaling sabi ay nakipaglaban noon ang matanda hanggang huli. Walang nalalaman pa noon si Yomar sa mga nangyayari sa kanilang baryo, sapagkat sa kinalalagyan naman tayo ni Yomar. Dahil biglang inatake ulit ni Yomar ng mabilisan ang dalawa, ang sugpaw at ang lungko. Nagulat naman noon ang dalawang langgayaw sapagkat di nila inaasahan na si Yomar pa mismo ang aatake sa kanila. Pero bago pa makadapo si Yomar sa kinalalagyan ng mga yon, ay naghiwalay naman sa pagkilos ang dalawa. Ngunit muling pinaikot noon ni Yomar ang kanyang tungkod. Sabay bulong pa niya ng, "Alam kong gagawin niyo yan. Huli ka ngayon sa akin." Wika ni Yomar. Sabay ng pagbitaw niya ng kanyang tungkod at lumipad yon ng umiikot ng pakurbada hanggang sa saktong pagtigil ng ikot noon ay bumaon yon sa katawan ng sugpaw ang tungkod ni Yomar.
tunog ng sugpaw, kasabay ng mabilisang pagkahandusay nito sa lupa at pag-impis ng kanyang katawan. At paglitaw na rin noon ni Yomar sa tabi nito. Akala nyo siguro ay mapagbibigyan ko pa kayo. Masyado nyo na akong inaabala. Sabay bunot ng tulis ng kanyang tungkod sa mismong katawan ng sugpaw. At kasabay na nito ang paghihiwa-hiwalay ng buto ng sugpaw nung natanggal na ni Yomar ang tungkod nito. Nang naramdaman ulit ni Yomar ang pagkilos ng lungko, agad nitong ibinaling ang kanyang tingin sa paligid at doon ay nakita niyang papasugod na sa kanya ang lungko. Pero bago pa man makalapit ito sa kanya, isang nagliliwanag na palaso ang tumama mismo sa kanang bahagi ng liig nito. Tumumbayo ng mabilisan, sabay ng pagtalon naman ng isa pang lalaki mula sa malaking puno na may hawak na mahabang gulok na nakaamba para saksakin ang lungko. At sa pagdapo nito sa lupa, sa tabi mismo ng natumbang lungko, baon nito ng gulok sa katawan noon. Umusok yun ng bigla at umapoy. Sa pagliyab nito ay tumalon na rin ng papaatras ang lalaking may hawak ng mahabang gulok. Sa pangyayaring yon, nagulat at parang naginhawaan si Yomar dahil sa bukod sa may hawak nung pana at nung may hawak ng gulok ay lumabas pa ang tatlong lalaki mula sa kakahuyan. Kayo? Nandito kayo? Dato Ambo, Laya, Tomas, Bino, Kanilo. Banggit ng pangalan ni Yomar dahil kung hindi nyo na itatanong, eto na nga ang 5 taong hinahanap niya. Nabaganing salinlahi na kagaya niya. Dato Ambo, ang pinakamatanda na tagapag-ingat ng mga sinaunang sandata na siyang may hawak din ng mahabang gulok. Laya, ang pinakamabilis o kilala sa paggamit ng punyal na may lason. Tomas, isang batak at matapang na mangingisda na may taglay na pambihirang lakas. Si Bino, isang albularyong may kakayahang gumamit ng mga halaman bilang sandata. At si Kanilo, ang taga-subaybay na may kakayahang marinig at maramdaman ang presensya ng mga kalaban, na siya ring may hawak ng mahiwagang palasong sandata. Tuwang-tuwa nun si Yomar nang makita niya ang mga ito. Ngunit sa pagkikita naman o tagumpay ni Yomar na mahanap ang 5 sa mga kasamahan nito na mga bagani na may mga espesyal din na kakayahan, naudlot lang ang kasiyahan nito sapagkat dito na rin niya nalaman sa mga yon na maaaring patay na nga ang matalik nitong kaibigan na si Ermitanyong Kadyo. Ang tatlo kasi sa mga yon ay may kakayahang makaramdam kung namatay na ang isa sa mga mandirigmang kasamahan nila. Ang akala nga daw nila nung una sa kwento nila kay Yomar ay siya na ang namatay sa labanan. Ngunit naramdaman nga nila ang paggamit nito ng tungkod. Kaya nga nila natuntun ito sa sirang kubo at napapalaban na pala siya. Kaya nung makita nilang buhay si Yomar ay isa lang ang ibig sabihin nito. Dahil bukod kay Yomar ay 2 na lang sila ni Mang Kadyo na mandirigma. Retirado na nga lang yung matanda, pero hindi nangangahulugan yon na hindi mararamdaman ng ibang mga bagani ang pagkamatay nito. Kaya naman ang konklusyon sa mga kasamahan ni Yomar ay si Mang Kadyo na nga ang namatay ng gabing iyon. Hindi pa nila alam kung anong dahilan, pero malaki ang posibilidad na tinutuo nga ng mga langgayaw ang banta nila kay Yomar. At dahil nga dito, kasama ang 5 pang baganing saling lahi ni Yomar, ay nagmadali na silang umuwi sa kanilang baryo. At dumaan din lang ang isang araw sa kanilang paglalakbay papabalik sa baryo nila Yomar. Nang makarating na nga sila,
Mga sunog na kubo, mga gamit na nagkalat at mga dugo na tuyong-tuyo na bumahid sa kalsada ang kanilang naabutan. Halos malupasay na noon si Yomar sa lupa nang makita niya ang nakakapanlumong nangyari sa kanilang baryo, hanggang sa may tumakbo noon na binatilyo at lumapit sa kanilang anim at itinuro nito ang lugar kung nasaan pa ang ibang talahib ng baryong yun na nakaligtas nung gabi ng kaguluhan, at nasa kanila raw ang malamig na bangkay ni Mang Kadyo. Sumama noon ang mga baganing salinlahi sa binatilyo, at sa mga ilang sandali pa, "Doon ho, Kuya Yomar, doon kami ngayon nagtatago," turo ng binatilyo sa isang malaking balite. At sa laking anon, sa mga ugat nito na nakaangat sa lupa, ay gumawa ng barong-barong ang mga natitirang talahib upang magsilbing kanilang sisilungan. Doon pa lang ay nanlulumo na noon si Yomar sa nakikita niyang sitwasyon ng mga katribo niya, at nung lumapit na sila ay doon na tumambad sa 6 na mandirigma ang matigas ng bangkay ni Mang Kadyo. Napaluhod nun si Yomar sa tabi nito at uwi ka ng, Manong, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Kasalanan ko to. Salita ni Yomar ng pag-iyak. Sandali pa noon ang pagdadalamhati ang bumalot sa paligid. At maski ang mga bagani ay naiiyak na rin noon habang pinapanood si Yomar sa kanyang paghihinagpis dahil sa pagkawala ng kanyang kaibigan. Hanggang sa mga ilang sandali pa ay nagsalita na si Dato Ambo. "Huwag ka nang mag-alala, Yomar. Bibigyan natin ng hustisya ang pagkamatay ni Kadyo, pati ang iba nating katribo na nagbuwis ng buhay para lang mahanap mo kami." Uwi ka ng matanda, sabay tanong kay Bino ng, "Bino, ano? Nakikita mo na ba ang bakas nila? Matutuntun ba natin sila sa lalong madaling panahon?" Oo naman, Dato Ambo. Tinatanong pa ba yun? Akala siguro nila ay palalagpasin na lang natin ang mga ginawa nila dito. Tugon ni Bino. "Kung gayon, Yomar, punasan mo na ang luha mo, dahil ora mismo ay pupunta na tayo sa pinaglulunggaan ng mga pesting langgayaw na yon." Uwi ka noon ng matanda, at ng araw din nga na yon ay lumakad na ang 6 na bagani ng tribong talahib. Tahimik na noon ang baryo nila Yomar, at ilang araw na rin ang lumipas mula nung nagdesisyon sila na puntahan o hanapin na nga ang lungga ng mga langgayaw. At sa wakas nga, dumating na ang oras ng pagtutuos. Nagtipon noon ang grupo nila Yomar sa gilid ng isang burol, kung saan ang mga langgayaw ay naglalakbay upang salakayin ang kalapit nilang baryo na naman. Doon nila naabutan ang mga ito, pero hindi na sila papayag na makapanakit pa ang mga aswang na yon sa pagkakataong ito. Kaya nga't sa kanilang paghahanda, tahimik nilang minanmanan ang bawat hakbang ng mga yon na hindi sila napapansin ng mga ito. At dito nga, sa ilalim ng gabing walang buwan, inumpisahan nila ang isang mabilis at brutal na atake. Si Laya ang unang humakbang. Mabilis ito na tumatakbo sa ilalim ng anino ng mga puno, malapit sa dinaraanan ng mga langgayaw na may sabulag itong ginagamit. At sa kabila naman ng daan na yon, sa may kakahuyan naman, ay nandun naman si Bino. Kumbaga pinagitnaan nila ni Laya ang mga naglalakad na langgayaw. At sa dako naman doon,
malapit sa harapan ng mga aswang ay wala silang kaalam-alam na nag-aabang din ang 3 pang bagani. Si Canilo, si Dato Ambo at si Yomar. Si Canilo noon ay nasa tuktok ng isang puno na siyang nagmamasid sa mga yon sa di kalayuan. At nasa baba naman niya ang 2 sa magkabila ang puno. Samantalang si Tomas naman ay nasa halos gitna ng pagitan ng layo nila Bino, Laya at nung mga nasa harapang 3. Ibig sabihin ay parang nasa likod lang o buntot ng mga langgayaw si Bino at Laya. Gusto kasi nilang walang makatakas dito sa kanilang gagawin. Matyagang naghintay noon ang 6 para isakatuparan ang kanilang mga plano. Ngunit nang sandaling makapasok na sa bihag nila ang mga langgayaw, biglang napasenyas noon si Alamina, ang pinuno ng mga ito na nasa harapan. Itinaas nito ang kanyang mga kamay dahil sa parang may naamoy ito sa paligid. Tumigil naman noon ang lahat ng kanyang mga kasamahan sa kanyang likod. Anong amoy yon? Parang amoy gasolina, wika niya. Sabay lingon-lingon niya sa paligid. Tahimik lang naman noon na nakatago sa mga puno ang mga bagani dahil para sa kanila ay isa itong misyon na dapat na maisakatuparan. Minuto ang lumipas na parang nag-aalangan ng tumuloy noon si Alamina sa kanilang plano na gagawin ng gabing iyon. Para bang hindi ito makapagdesisyon ng tama. Nang makaramdam naman na si Canilo na nakakahalata na si Alamina sa kanilang gagawin, sinindihan na nito ng posporo ang dulo ng kanyang palaso na may nakabalot na tela na naibabad naman sa gaas. At sa mga sandaling yun, panay pa rin ang pagsipat ni Alamin sa buong paligid ng tahimik. Pero nakabuelo na noon si Canilo sa kanyang pana sa bala nitong palaso nang "Atras! Atras!" sigaw ni Alamina nang makita niya ang kumawalang palaso sa ere na may apoy sa talim nito. Ngunit huli na ang lahat sapagkat bago pa man makahakbang ang mga aswang sa kanilang kinatatayuan, pagsabog ng apoy sa napakahabang daan sa pagdapo ng bala ng pana, agad na nagsiliyab ang karamihan sa mga aswang sa pagsabog ng apoy sa daan. At yun na rin ang naging hudyat ng digmaan kontra sa 6 lang na bagani ng tribong Talahib at buong tribo ng mga langgayaw. At sa mga iilan na nakaligtas sa pagsabog ng apoy na tumakbo sa magkabila ang bahagi ng kakahuyan, "Akin na kayo," wika noon ni Laya sa kabila ng kakahuyan sa daan. At atake ng paisa-isa sa mga nananakbong langgayaw. Napakabilis na kumilos noon ni Laya na sa bawat hiwa ng kanyang punyal na may lason na nakaakma lang sa pagpatay ng mga aswang ay agad na natutumba at nangingisay na lamang ang mga yon. Dahil kada masusugatan niya ang mga yon, tago, saksak, tago at hiwa sa katawan ulit ng mga nasasakote nitong aswang. Samantalang sa kabila naman ng kakahuyan, "Mga peste!" wika nun ni Tomas habang sinusuntok lang ang mga langgayaw na nakakasalubong niya at nadudurog ang mga ulo nun sa lakas ni Tomas. Pisikal na lakas lamang nito ang pinanlalaban niya sa mga aswang, at kung may madadakma pa siya, hampas nito sa katawan ng puno ng buong katawan ng aswang kasabay ng pagkadurog nito. Samantalang si Bino ay inihahagis lang ang bawat dahon na makukuha nito sa mga halaman at nagiging matigas yun na parang patalim na kapag inihahagis niya ito sa mga kalaban ay lumulusot ang mga yun sa kanilang katawan
na siya namang nagpaparalisa sa mga ito hanggang sa hindi na makakilos ang mga yon, tapos ay unti-unti na lang namamatay. At sa harap naman tayo ng labanan habang tinutupok pa rin ng apoy ang iba sa mga aswang. Patama ng nagliliwanag na palaso ni Canilo sa mga matataas na ranggo na buhay pa sa mga langgayaw. At sa paglabas naman ni Dato Ambo at Yomar sa likod ng mga puno, nagmadali pa nilang inatake ang mga pinakamalalakas na ranggo sa mga aswang. At dahil nga sa kaguluhan ay di na nakapaghanda ng maigi ang mga yon. Kaya't pinabagsak noon ng mabilis ni Yomar ang ulahing ng mga langgayaw, at yun ay ang parang pinakahineral nila. Baon naman ng mahabang gulok noon sa dibdib ng Dalungaw ang sunod sa kanilang general bago ang lungko. Maya-maya pa ay lumabas na rin mula sa kagubatan ang tatlo, si Laya, Bino at Tomas, at pinagtulungan nilang patayin ang mga natitirang lungko at mga sugpaw sa tribo ng mga langgayaw. Labo-labo na sa kalno ni Bino ng baging sa leeg ng isang lungko. Sabay baon naman ang punyal ni Laya na may lason sa dibdib nito. Dinakma naman noon ni Tomas ang batok ng isang sugpaw. Sabay taas nito na parang ipinaparada sa ere. Kaya naman tama ng palaso sa mismong ulo noon, dahil ipinapatama pala ng sadya ni Tomas ito kay Canilo na nasa taas naman ng puno. Walang nagawa no ng mga ranggo ng mga langgayaw sapagkat naunahan na sila ng plano ng mga talahib. Hanggang sa mga nagdaan pa ang ilang sandali ay ang natira na lang ay ang pinuno nila na tumatakbo na noon sa kagubatan. Kaya pala nawala si Yomar at Dato Ambo sa bakbakan ay dahil sila na ang tumutugis ngayon kay Halamin. Mga tampalasang talahib, babalikan ko kayo, mga lahi ng ligaw na damo. Uwi ka noon ni Halamina habang tumatakbo ito sa kakahuyan ng mabilis. Ayos pa naman nung una ang pagtakas nito, pero biglang litaw na lamang ni Yomar sa harapan nito, kasabay ng paghampas ng tungkod noon. Ngunit nailagan yon ni Halamina at mabilis na kumilos ito ng papaatras. Ngunit biglang taga naman ng isang malaking gulok sa likod noon, pero nailagan niya ulit ito. Mga talahib, uwi ka niya, pero wala. Hindi niya naman na makita ang dalawang sumunggab sa kanya. Dito ay napatigil na lang siya sa kanyang pagtakbo at inihanda ang kanyang sarili sa laban. Nang lipad ulit ng isang tungkod mula sa dilim at patusok ang dulo nito sa kanyang dibdib, pero nailagan niya ulit iyon hanggang sa may sumaluna ng tungkod. Ikaw pala, Yomar! Uwi ka nito, pero hindi naman sumagot nun si Yomar. Tahimik lang ito. Tapos ay lumabas din sa tabi nito si Dato Ambo. At uwi ka niya ng, mamamatay ka na ngayon, Halamin. Panahon na para wakasan ang gerang ito sa pagitan ng ating mga tribo. Huwag mo nga akong paandaran, tanda. Kahit na magkasama pa kayo, ay hindi niyo ako kaya. Salita ni Halamin na nooy nasa anyo nga ng pagiging langgayaw at pumustura ito ng pakikipaglaban. Pumosisyon naman noon ang dalawang talahib na parang alam na nila ang kanilang gagawin para mapatay agad si Halamin. Nang biglang naglaho sa kinatatayuan nito si Dato Ambo. Mabagal! Uwi ka naman ni Halamin sabay sa pag-unday ni Dato Ambo ng kanyang mahabang gulok sa biglaang paglapit nito kay Halamin. Nailagan nyo ni Halamin, ngunit nang susugatan naman sana ni Halamin si Dato Ambo sa pamamagitan ng mga kuko nito, biglang ibinawi nito ang talim ng kanyang gulok sa pagwasiwas papasalubong sa braso ni Halamin at putol ng kamay ni Halamin. Biglang litaw naman ni Yomar sa harapan nito. Baon ng tulis ng tungkod sa lalamunan mismo ni Halamin. Para sa baryo ko, bulong ni Yomar. Namatay o napatay nga nila ng gabing iyon ng mabilisan ang pinuno ng mga langgayaw at karamihan pa sa mga yun.
dahil nga sa mga bagani. Ibig sabihin ay tagumpay ang misyon ni Yomar kasama ang mga baganing katulad niya. Natapusin nga ang digmaan sa pagitan ng tribong yon. Yun kung ubos na nga ang mga langkayaw. At bago nga matapos ang gabi na yon, sa likod ng naglalagablab na apoy ay nagsilbing liwanag ng mga talahib ito sa kanilang daan, papauwi na sa kani-kanilang mga baryo. Dala ang tagumpay at pag-asa na sana ay hindi na muling bumalik pa ang mga langgayaw. Ngunit kailanman at kung sakali man na dumating muli ang mga kaaway, ay nandyan lang sina Yomar. Habang buhay pa sila, ay ipagtatanggol nila ang kanilang tribo dahil sila ang mga bagani ng tribong talahib.